Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong narinig dito ngayon na chismis na nagkamali ng galaw ang mga hardcore members ni Mudstaba Kamini dahil sa kanilang pagbukas noong murals. Ang murals ay ito yung mga printed na tarpaulin ng mga mukha ng namatay noong nakaraang buwan ng pagbubomba ni Trump at ni Netanyahu diyan sa Iran. Ito yung mga generals kasama na ang ama ni Mudstaba Kamini na si Ali Kamini na mga nilagay yung mga litrato doon sa murals. Ibig sabihin ng murals ay wall ng isang gusali. Naroon yung kanilang malalaking pictures na ang lahat ng nilagay doon na mga muka ay lahat patay na dahil sa pangbubomba ng Amerika at Israel, at naisama doon ang mukha ni Mudstaba. Yun ay nilalagyan nyo ng kurtina para hindi makikita ng mga tao. Ngunit sa isang okasyon ay binuksan nila yun. At doon, merong nakakuha ng video at kumpirmado na patay na pala talaga itong si Mudstaba Kamini. Kaya ito ang video atin panoorin. Courtesy video ito ng Business Basics na channel. Luckily for Mostaba, at least based on the reports we have seen coming out of Iran, he was at the compound, but the moment the strike happened, he had stepped out. Maybe to get fresh air, or maybe to just, grab a cigarette. I don't exactly know, but since he had stepped out, he didn't die. But he was badly, and I mean very badly, injured. In fact, just 2 days ago, we covered a New York Times report that talked about his injuries and how serious they were. According to the report, he has already had 3 surgeries on one of his legs, and he may need a prosthetic because that's how badly damaged that leg is. His face and lips are burned. He's going to have a very difficult time speaking for the rest of his life, and on top of that, the report says that he may need plastic surgery before he comes out in front of the public. Problema ni Mudstaba kung siya ay buhay pa, di ba? Hindi makapagsalita, sira yung kanyang bibig. 3 beses na inoperahan yung putol na paa, putol pala na binti. At hindi lang yan, merong malaking rupture sa kanyang dibdib. So vital organs, sugatan. Sino ba bang mag-survive niyan, di ba? At kung nakapag-survive yan, siguradong mayroon ng binitiwan na audio message si Mudstaba. Kaya ito kasi ang hihina ang hihina ang Ayatollah regime kapag nawala yung si Mudstaba. Kaya pinalabas nila ngayon na buhay pa, di ba? At sabi ay plastic surgery daw para hindi na makilala. So ibig sabihin yan, meron silang i-double. Halimbawa, nabaon na si Mudstaba Kamini, na ibaon na. Ito nga yung dahilan kung bakit ang tagal ibinaon ni Ali Kamini ng kanyang ama, dahil hinintay daw yan na matanggal yung ventilator ni Mudstaba. Ibig sabihin, kapag tinanggal ang ventilator ay yatap na yan, patay na yan. At sabay na ibaon itong mag-ama. No, yan ang plano na narinig natin. Ngunit ngayon sa bago lang, di ba, na sabi nila ay plastic surgery daw. Ibig sabihin ng mukha, di ba? Ibig sabihin iba ng mukha ang lalabas niyan. At yan ay double na. Sa palagay ko ay isang IRGC general yan na magiging diktador diyan sa Iran. Kasi itong IRGC hindi na to naniniwala kay Mudstaba Kamini. Nagsarili na itong general na si Ahmed Bahidi. Parang nalasing na siya sa kapangyarihan as a general. Itong pinaka-general, top general of IRGC, si Ahmed Bahidi, yung mukhang panot, mga kababayan. Kaya ano sa palagay nyo? Buhay pa ba itong si Mudstaba? Nandyan na nga sa murals . Ito, patuloy tayo sa video. Mapanood natin ngayon ang yung tinanggal na kortina sa murals at nandun nga yung kanyang mukha. But the report emphasized one thing, that he's alive and he's mentally stable, making decisions for Iran behind the scenes. Now, it's very easy to assume that the source or
sources for this report were Iranian officials who are in the regime who know something about the supreme leader. Maybe they don't meet with him, but they know how he's doing. Or on the other side, this all could be a one big lie because Tama. no one has actually seen the supreme leader since that opening strike. He hasn't come out in public, he hasn't put out the audio for the public to hear. And guess what just happened Ito na. yesterday? Take a look. Yesterday in the city of Mahat, the Islamic Republic accidentally so ito na nga revealed yun, no? that this new supreme Ito leader yan yung may be murals. dead. Okay natin balikan yung pagtanggal ng kurtina. At nabulaga yung mga tao na bakit nandyan yung mukha ni Mujtaba, lahat nandyan na nakalagay ay parang memorial kasi yan, in memory of those who are dead, di ba? Itong mga namatay dahil sa pangbubomba, yan yung nakasulat dyan na memory yan, memory ng mga generals ni Ali Khamenei at ng mga founders na patay na rin. Kaya nga nandyan sa mural bakit isasali ka dyan kung buhay ka pa? 'Di ba, mga kababayan? Kaya ito, balikan natin tong video na to. Now this city is important because this is the birthplace of the previous supreme leader Ali Khamenei, and he was the longest serving supreme Ayun. leader to this day. I think he ruled over Iran for roughly 30 years. That's why yesterday in this city, the Islamic Republic unveiled a mural of everyone who has been martyred, aka killed in this war. And in this mural, you can see Ali Khamenei right in the middle. Then you have the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini, on the left-hand side at the top. Then you have the former president of Iran on the left-hand side at the bottom. And then at the bottom on the right-hand side, you have Qasem Soleimani, the famous general who President Trump took out last administration in his last term. But at the top, that guy is Mojtaba Khamenei, someone who Islamic Republic claims is still patay na alive, talaga yan. but Kasi they have black and put white his na rin face yung on a kulay ng mural. kanyang picture. Ibig sabihin yan, this is na. At lahat ng nakalagay dyan ay murdered pala murdered by US and Israel, yung nakasulat dyan. Kaya kung murdered, bakit siya isasali dyan sa mga litrato, di ba? Yan ay in memory of those who are murdered ng Amerika at Israel, nakalagay sa malakihan na tarpaulin, piniprame nila, yan nga ay murals. So ibig sabihin, napagalaki na memorabilia ng mga hero yan sa tingin ng mga fans ni Khamenei at kanyang mga tagasunod. Sila ay mga hero kasi namatay nga dahil sa giyera at pagipaglaban ng kanilang maling ideolohiya. Okay, balik tayo sa Business Basics channel. Celebrating people who are dead. Not really sure what's going on there. And the reason this might be something to keep an eye on is because this is coming from people who are part of the regime. These are not intelligence sources claiming that he might be dead. These are not opposition figures who are claiming that the supreme leader is dead. These are people who may actually have first-hand knowledge of what's going on. Now, this is something people have speculated about for a very long time. As you guys may remember, this new supreme leader is the IRGC boy. He has been very friendly with former IRGC commanders and generals, and that's why IRGC commanders right now actually Ayun, so pushed his yan nga, election through nagtulak din when the talaga yung Assembly of Mustafa Experts Khamenei, met kahit to hindi choose ito the new ayatollah. supreme leader. Kapag ayatollah ka, yan ay mataas na ranggo sa religious position o religious clerics ng Iran sa kanilang Islamic group. Si Mujtaba Khamenei ay hindi ayatollah, hindi cleric. Pero nagiging siya, itong supreme leader, which is hindi pwede. Kasi isa sa katangian ng supreme leader ay isa kang ayatollah o isang religious cleric. Parang scholar, parang pari. Isang ayatollah, mataas na yan na ranggo ng ng mga religious cleric. Mujtaba ay hindi religious cleric. Pero ang nagtulak sa kanya na manalo sa eleksyon ay ang IRGC, dahil ang IRGC ay malapit kay Mujtaba Khamenei. Kaya ito ngayon, dahil alam ng IRGC na wala na nga si Mujtaba, sila na mismo yung nag-manage. Kaya merong
military junta ngayon sa hindi lang sinasabi sa Iran. Mayroong kudita na nangyayari last week. At ang nagpatakbo ngayon ng Iran ay ang military junta ng IRGC. Klarong-klaro naman yan. Kaya ito na nga yung katapusan ng ating espekulasyon. Kasi lahat tayo mayroong espekulasyon na buhay pa si Mujtaba. Na ano na daw, itong dinala daw sa Russia at ginamot, hindi na. Patay na siya, ito na nga sa murals eh. Kapag nagalagay ka na sa murals, kasama yung mga generals na binumba, namatay, murdered by Israel and US, so patay ka na rin. Kapag nilagay ka diyan, lalo na kapag black and white yung picture mo. Di ba mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Totoo ba ito? Itong murals? Siyempre totoo ang murals. Pero totoo ba yung spekulasyon ng mga vlogger na wala na nga si Mujtaba? Paki-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel nag-subscribe, maraming salamat. Yan ay malaking tulong at sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Love and peace, not war.